Hello mga ka-travel! This is part 3 of our Taiwan trip. Tara, samahan nyo kami sa aming North Coast tour. But before sumabak sa mahabang biyahe, we decided to have our breakfast here in 7-Eleven. Super convenient talaga ng kanilang mga 7-Eleven dito. You won't have to worry kung saan ka kakain, lalo na pag madalian. And then nag-start na din nga ang aming biyahe. And talaga namang hindi ka maboboard kasi super ganda ng mga view along the way. First on our list, dito tayo sa Yalyu Geopark. Upon entry, you have to pay $120. In peso, it costs like 216 pesos. Sorry na mga ka-travel, ang hilig ko lang talagang mag-compute kung magkano sa peso yung mga nagagastos ko. Alrighty. Walking lang muna kami. At okay lang at hindi naman mainit. Kaya goods lang ang paglalakad dito. Upon entering nga dito sa Geopark is good thing may mga puno. So may minimal protection tayo from the sun. But I strongly advise talaga to bring umbrella. Kasi may part talaga sa tour na to na sobrang init at walang protection talaga from the sun. So this is the way going to the Queen's Head. Tignan nyo mga ka-travel, sobrang init talaga. Lalo na summertime pa to. Pero kahit anong tirik ng araw, everything will be worth it once nakita mo na yung magagandang rock formations. Grabe, this is really the exciting part about traveling. You get to see this kind of natural scenic view. May mga must-see areas nga sila dito mga ka-travel, including the famous rocks like mga Candle Rocks, yung ferry shoot, tsaka hindi mawawala ang Queen's Head. Located nga pala ito sa coastline area. So you get to enjoy the breezy feeling ng hangin. Ang ganda lang talaga tignan ng mga spectacular rock formations na ito. Napakadami talagang mga rock formations, kaya binigyan na rin sila ng mga imaginative names nila based on their shapes. So if rock lover ka, mai-enjoy mo talaga tong place na to. Pa-exit na rin kami dito at nakita ko nga ito yung shape like balyena. And of course, you can't miss going here sa mga bilihan ng pasalubong and souvenirs. Syempre, wag din naman kayong mahihiyang itry yung mga pino-offer nila na free taste. It's worth it to try and syempre masarap. So, after namin dun sa Geopark, ay pumunta muna kami dito sa parang market nila. Bilihan ng mga pasalubong and whatever. Kakain mo na daw siya. In fairness dito sa kanilang seashell, super sarap and hindi malansa. And as you can see, niluluto lang nila to just by grilling it. And after kumain, bumili lang din naman kami ng drink. This is $35. And ang pinili kong flavor is lime flavor. So tuloy-tuloy lang din kami sa paglalakad at bumili din kami ng mga konting souvenirs dito. Eto nga, may natikman din akong free taste. Super sarap nito kaya napabili din kami. Sa parking nga ng Geopark ay meron din ditong mga food stalls. So tinaray lang namin tong mga deep fried foods nila. Nakakagutom din kasi talaga maglakad sa initan. After Yalyu Geopark nga, we drove around 40 minutes siguro para makarating dito sa Yinyang Sea. Hello! Andito kami ngayon sa Yinyang Sea. So rare daw itong dagat na to kasi ito two colors daw siya. So they say that it's a bit rare. So I'll show you guys. So they have here their viewing deck talaga. So you just have to take the stairs para makita mo talaga to and you can take pictures na around here. Itong Yinyang Sea nga daw is famous for its unique color, which is mixed daw siya ng blue and yellow as you can see. It was really nice to see talaga mga ka-travel seeing two color of water na nagko-combine in one place. So sa tapat lang ng Yinyang Sea, andi dito ang remains of the 13 levels. This is the old Taijing mining plant daw. They used to extract and refine golds daw dito. Then after namin dun sa remains of the 13 levels, we drove around 10 to 15 minutes siguro and then we arrived here at Golden Waterfalls. Sumikat nga ito and turned into a tourist spot daw because the water in the soil around it has a rusty color as you can see. Kaya siya tinawag talaga na Golden Waterfall kasi mukha talaga siyang gold. And sabi nga nila yung water from this waterfall ay nadiretso
doon sa Yinyang Sea. Super convenient lang nito puntahan kasi nasa gilid lang talaga siya ng daan, then makikita nyo na. And there's no entrance fee here ha. And next on our list ay pumunta na kami dito sa Jufen. Dito, mararamdaman mo talaga ang pagka-old Taiwan vibes. And before exploring the Jufen, magla-lunch na muna kami dito. Grabe, super pack ng aming lunch ha. Na-replenish talaga ang aming nawalang energy. Then ayan, I'll show you guys our lunch. Sayang nga hindi ko nakuha yung pangalan ng resto na to. But super recommended talaga kasi napakasarap ng foods. After lunch, pumunta na rin kami dito sa Jufan Old Street. You really have to prepare yourself mga ka-travel kasi akyatin talaga to. So if may kasama kayong PWD or yung mga naka-wheelchair, it's not recommended na pumunta pa kayo dito. At sa ating mga lolo't lola naman, it depends. Kasi marami rin naman ako nakakasalubong at nakakasabay na matatanda. Then sa observation ko, parang okay naman sila. Pero ayun nga, hindi lang naman tuloy-tuloy. But then hindi naman talaga kayo makakapagdire-diretso ng paglalakad paakyat kasi marami din kayong makikita mga food stalls and mga souvenir shop, mga worth to try and worth to visit. Isa din to sa babalik-balikan ko sa Taiwan, ang kanilang grilled king mushroom. Super juicy and super sarap, promise. Then, we continue to roam around and napakadami ring free taste dito. Mga 1 hour din kami dito, tas bumaba na rin. And then, for our next destination is here sa Shifen Waterfalls. Hello, so we're going to the different waterfalls. Bago nga makapunta dun sa waterfalls, ay dadaan tayo dito sa Guanpu Suspension Bridge. It was called Guanpu, meaning appreciating daw the waterfalls. Alongside ng bridge ay meron ding railway line. After trekking ng 20 minutes ay nakita na nga namin ang napakagandang Shifen Waterfalls. And it's called the Little Niagara of Taiwan. Kahit sang angle mo tignan, napakaganda ng waterfalls na to. 40-meter tall daw itong waterfall na to. Sometimes daw nag-create pa yan na napakagandang rainbow. Lalo na nga pag tirik na tirik ang araw. Nung pabalik na kami sa sasakyan, nadaanan ko itong pa-lime juice nila. Sobrang sarap nito mga ka-travel kasi nagko-combine yung tamis at yung asim. Super refreshing, lalo na napakainit din ng time na to kahit hapon na. After nga dito sa Shifen Waterfalls, we'll go na here sa Shifen Sky Lantern. Marami rin naman mag-o-offer sa inyo ng mga binibentang lantern. Yun yung susulatan ninyo tulad nito. Merong mga 1 color lang, may 4 colors, and yung pinakamahal itong 8 colors. May mga ibig sabihin din yung bawat colors na sinusulatan mo. Sabi nga nila, you can write your wishes here and set the lanterns away. There is nothing wrong naman about believing in this kind of things. As long as sasamahan mo ng sipag at tiyaga at diskarte, at ang pinaka-importante ay always magdadasal. Grabe yung feeling once na set mo na yung lantern para lumipad. Parang tinake away ng lantern yung mga worries and trials mo. And yung naiwan sa'yo ay hope and positivity na ibibigay sa'yo ni Lord lahat ng na-wish mo dun sa lantern na yon. Kaya mga ka-travel, keep going kahit anong pinagdadaanan sa buhay at laging aalalahanin na si God ay nandyan lang para sa atin. And that ends our part 3. Stay tuned po ulit sa part 4. Thanks for watching. Bye!